Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si McCoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang your resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, may kasama akong dalawang napakagandang mga babae, mga kaibigan. Pero siyempre, simulan muna natin sa pinakamamahal nating lahat. Long time semi-regular guest natin dito sa podcast na to. Ang reyna ng mga chismos, ang bagong reyna ng primetime radio, nagbabalik sa primetime radio. Let's all welcome Miss Tina Ryan. Hi, Tina. Hi guys! Oh my gosh! Hi Papa Bukay, I missed you! And hello lang naman sa ano ko, diba? Sa noo kong pagkakinis-kinis. Para siyang may wagang bola. Okay, hi! Ito po ang inyong favorite na salingkit sa Machong Chismisan. Nagbabalik, salingkit! Kamusta, Tina? Well, anong pakiramdam na you're back now in primetime radio? Nininervyos kasi syempre, big shoes to fill. Alam niyo naman, sanay ang audience sa Tatlong Kolokoy. And then, you know, yung mga ginagawa kong shows kasi is parang thematic pa. So, I was a bit nervous. Actually, no, I was so nervous that I had to even message, yan, no, yung kasama nating maganda ngayon sa screen. May message ko yan nung Monday, Papi. Sabi ko, pumunta ka dito, I need a hug, I'm so nervous. Eh, pumunta talaga siya bago siya nag-start. Sabay kasi kami. Ikaw na magpakilala sa ating special guest. Napakilala na natin. She's a radio DJ from Jam 88.3, former anchor from CNN Philippines, the very beautiful Miss Roana Ruiz. Hi, Roana. Thank you so much. Hi. Thank you for having me on the show. Actually, I have a confession. This is my first podcast. Uy. I've been in radio for 6 years, but I've never been on a podcast. Okay, So this is my very first. Cherry, Oh, popping the cherry. Ay, naku, madadalas to because Machong Chismisan is so fun, mama. You should definitely message McCoy if you're not doing anything or you have a free night, message him. Maybe you can co-host. Sarap, masaya to, masaya. Pero para guys, dun sa mga hindi pa nakikilala si Miss Roana Ruiz, you should check her Instagram out. It's Roana X Ro. Tama ba? Roana X Ro, yung Instagram Tama. niya? Yeah. And sa lahat pa ng other social medias, it's Roana Ruiz. So, check out niyo lang siya para makita niyo kung gaano kaganda si Roana. Kaganda, diba? Guys, astig yan Ano pa yan? Assistant Program Director ng Jam 88.3. Actually, nung nag-start na mag-join si Roana do sa show, sabi ko, naknanto ko naman to si Tina, papahirapan ako na, sabi ko mukhang Inglesera to. Pero she said na nagtatagalog naman pala siya, pinahirapan. Marunong. Pero lumalabas yung accent. Parang nakaka-pressure lang kasi parang aside from the beautiful face, kailangan may beautiful accent din tayo, Tina, kasi parang tataas ng kundi yung standards ng Machong Chismisan dahil may Inglesera tayong guest. Pero Roana, did you vote that last elections or hindi ka registered? I wasn't able to. You wasn't able to. Pero yun nga, ang dami kasing nangyayari na parang big events nitong by the way, ikaw Tina, naka-vote ka ba? I did. I got to vote. Yeah, good. Pero grabe yung nangyayari. Ano ba to? Totoo ba ang balita? Pinagre-resign lahat ng kabinete? Yun nga, pinagre-resign ngayon lahat ng gabinete ni PBBM. And napakalaking historical event nito. Pati yung election na nangyari, so napakalaking historical event. Na yun yung napag-isipan ko na pag-usapan natin for this topic. Kasi ang daming mga nangyayaring malalaking bagay nitong nakaraan sa Philippines. Actually, hindi lang sa Philippines, sa buong mundo. Na we have a new pope. Si Trump and everything. Ako yung klase ng tao na pag may nagustuhan akong topic kahit luma. I-research mo. Nagre-research ako, nagdi-deep dive ako. Roana, nagaganon ka rin ba minsan na parang you find a specific topic, minsan nagbabrowse ka lang sa TikTok and then sabi mo, uy, mukhang interesting to, makapag-Google na ng more facts about this para mas makapaghanap ka. Yeah, I used to do that a lot pero medyo tinigil ko kasi hindi na ako natutulog
So sometimes you go online, tapos dami rin research, and then it opens up to another tab na ibang research, and then you connect dots, and then you research even more. Mamaya 4 a.m. na, hindi pa rin pala ako natutulog, di ba? So, but before, sa Jam din to, I had a conspiracy theory show. It was called Why Tuesdays. And I did that kasi nga, ang dami ko rin ni-research na kung ano-ano. So sabi ko, I need an outlet to just talk about it. Diba? So, wait, are you a conspiracy theorist? Or it was just like a parang segment lang? Kasi ako minsan may mga iba naniniwala na ako. Okay, so nag-start kasi nagtrabaho ako before. While I was with Jam, hinire ako as presenter for this Australian media company. Tapos yung may-ari, mahilig siya actually sa mga ganun. So after I do the presentation for properties and cars and whatever, may binibigay siya sa aking extra na trabaho to read scripts na based on conspiracy theories niya. Pero ginagawa niya parang news reporting style. Okay. So sa kakaganon ko, sabi ko, ano ba ito mga research ko rin? And then eventually, I mean, this was in 2012, okay? I don't know if I'll get in trouble for this, but sabi mo, there's nothing taboo. So in 2012, sabi niya sa akin, do you know that I'm friends with the people who are working on this virus? They want it to be like SARS, but they want it to be deadlier, and it will just eliminate millions, if not billions of people. But it's not yet ready. 2012 to, 2012. So, ako naman, syempre, I don't know, I'm just hearing it. Malay ko naman kung totoo ba yan, di ba? Ina-absorb ko lang siya. Pero sometime afterwards, like 2019, may nakita ko sa balita na merong parang it attacks your lung, na para siyang pneumonia, di ba? So sabi ko, para siyang SARS. So I researched on it, and then nakita ko nga na parang it's starting in China. So message ko siya kasi hindi na ako nagtatrabaho sa kanya that time. That was 2019, so from 2012. And he told me, sabi niya, in about 7 years time, it'll be ready. Parang so, hindi tayo nagulat na galing sa China, no? Walang nagulat na galing sa China. Pero sabi ko sa kanya, hey, is this what you were talking about? Sabi niya sa akin, don't forget, you were one of the first ones to know. Okay, yes. So, when, di ba, yung time na yon, parang doon ko nakita na, what? Na, ibig sabihin, yung mga sinasabi niya pala sa akin nung araw na yon, na inaano ko lang, yung dinidisregard ko lang, parang maybe I need to start actually taking it seriously kasi, you know, I mean, di ba, that was huge. So, yeah, that's one of the things that alam ko talaga na maybe if I believed it more, it could have been, I don't know, I could have had a better warning. Pero hindi ako naniwala kasi, di ba, until it happened. But that's usually with mga prediction, di ba, ganun. Usually, hindi pinapansin ng tao until na nangyayari na, saka na, sinabi na ni ganito na mangyayari nga yan. Ayun, nangyari na nga. Totoo naman, parang kadalasan naman kasi it's more on hindsight lang eh. Kasi ang dami naman talaga na nadidiscuss sa atin kadalasan. Pero syempre, parang we find it outrageous na parang... Ay, nasa theory di ba? Kasi wala pang proof. Theory lang. So, until it becomes real, hindi na siya theory, hindi na siya conspiracy. Fact na siya. Just imagine, if you would have told me about 8 years ago na lahat ng tao mag-i-stay sa bahay dahil sa isang sakit. Walang maniniwala, di ba? Tatawanan lang tayo, di ba? So, may kalokohan yan. Ano yan, di ba? Fantasy. Ano yan, pelikula? Di ba? Imposible. Walang maniniwala talaga. So, yun. Yun yung para sa akin biggest na ano. And what was it like knowing that OMG, somebody I knew told me this? Yeah. So siya yung mini-message ko na sabi ko, so merong parang kailangan mag-vaccine. Should I get the vaccine? So sabi niya, you're healthy, you're young, so there will be more. Sabi niya sa akin, mas magiging parang detrimental sa akin kung magpa-vaccine ako than if I don't. So don't. Sabi ko, but how can I escape this? Sabi niya, kailangan mo pumunta in a place na self-sufficient. You don't have to worry about going to the grocery store. You can have your own food. You can grow your own plants, whatever, di ba? Kaya during that time, lumipat ako ng Boracay. Wow. I stayed in Boracay. During the pandemic, I stayed. Kamusta pala Boracay nung ano? Wow. Kamusta pala Boracay nung pandemic? Nakakapag-swim ba kayo? No? Nasa loob lang kayo lahat. Oo. Pero kailangan mo magpirma sa
alam mo yung kulay blue na logbook sa mga security guard. Kailangan pirma. Magsiswimming ka sa beach sa Boracay, anong oras, ano yung name mo, pirma. Kahit ikaw lang yung mag-isa nandun, kailangan mo pirma parang swimming pool sa sa mga clubhouse. sa hotel. Wait, so was Boracay empty during the pandemic? Yeah, para siyang apocalyptic island na para siyang Walking Dead na it had shutters, meron siyang mga nakaharang sa mga businesses, tapos iilan lang yung naka-open na mga establishment. Tapos meron siyang curfew din na 6 p.m. Dapat wala ka na sa kalsada. Pero lahat ng mga hotel naka 80% off, 50% off. Wow. So yung mga local na nandoon, pwede kang parang mag-staycation na parang you get to stay in yung 5-star na resort pero you pay parang nag-stay ka lang sa 2-star resort, di ba? Alam mo, Papa, nung pandemic, naisip ko yan eh. Sabi ko, wow, masarap kaya mas-stuck sa beach, di ba? Ano kayang buhay ko na sa beach tayo lahat ng pandemic? Pero kamusta si Rowana? May sawa factor ba or enjoy lang? Kasi 2 taon yun, gano'ng katagal ka dun? From 2021, tapos bumalik ako 2023. So, 2 years. Considered local ka na nun. Pero ito yung galing doon kasi yung iba nauna sa akin dahil doon na-stuck talaga sila. So, nangyari, meron dong isang may-ari ng resort. Ang ginagawa niya, since friends naman niya yun, di ba, yung mga nandun na, nag-iimbita siya to his resort. Tapos, DJ din kasi siya club DJ. So, tinuruan niya yung mga local na stuck doon, foreigner and locals, mag-DJ. So, after pandemic, na nag-open na yung mga establishment, may mga parties na, bars are open, clubs are open, naging sila, /club DJ. Overflowing na ang DJ sa Boracay. Diba? Nagkaroon pa sila ng extra skill. Anong ginawa mo during pandemic? Wala lang naman. Naging club DJ lang naman ako. Club DJ diba? Training lang naman ako. Grabe, ako walang natutunan ng pandemic. Hindi naging tantita. Tapos pinatay ako na coffee lang natutunan ko, mamo eh. Pero cool yun cool. Pero teka lang, dapat talon-talon tayo pero naging curious tayo bigla. Paano? Buti nakatalon ka papunta sa Boracay. Ano yun? Early part may mga times na meron siyang parang opening na pwedeng mag-fly out. So nung nakita ko na may opening, like around June, end of June, sabi ko, lipad na. Kasi after nun, nag-shutdown na naman lahat ng flights. Tapos, Boracay at that time was closed. So bawal lumabas, bawal din pumasok. Kaya wala sa amin naka-mask, walang naka-face shield. Kasi walang COVID, wala talaga. Walang pumapasok na ibang tao, di ba? So mababa ang cases ng COVID doon or zero? Mababa. Kung meron man siguro mga 1 or 2 na hindi man lang siya, parang hindi siya gano'ng kalala. Kasi nga, tsaka you have nature, di ba? Ang lawak ng hangin na mahihinga mo na hindi kayo kulob-kulob katulad sa city. Tsaka sunlight, hello, di ba? Lahat ng nagka-COVID, parang in-advise sila na magpa-araw and you have like the best sun in Boracay. Yeah. At saka syempre, alam natin na ang daming na-depress yung time na yun, di ba? Lalo na yung mga they live alone, wala silang asawa, wala silang pamilya, tapos stuck ka pa sa bahay, wala kang makausap, di ba? Ikaw lang mag-isa. So, ang dami talaga na-depress yung time na yun. So, I feel lucky na nandun ako during that time kasi I had nature and then, may mga friends kasi nga mas relax yung atmosphere. Pero, sorry, I need to ask this. Paano source of income mo dun? I had a e-commerce business during that time. Okay. Perfect. Yeah. Which actually was okay kasi DIY crafting. So, nung time na yun, ang dami yung mga customer namin sa ibang bansa. Akala nila mag-end of the world na. Para siyang cross-stitch pero instead of thread na tinatahi, may mga beads ka na ilalagay, may code na yung canvas. So, kahit hindi ka skilled artist, basta sundan mo lang yung code, ang lalabas doon, perfect artwork. So parang yung may pandikit sa likod na diamonds? Yan. Nice, so, yes. So, but I had artists all over the world, 55 artists sila na inaanong ko sila ng royalty payments. So I used their artwork, ginagawa kong ganun. Tapos when I sell it, they have a percentage ng benta. So, Galing. Hustler.
No, buti ka mo yung trabaho mo, pasok na makapag-stay ka doon. Oo, isa pa You yun. had So, that. oo, kasi lahat ng ano doon naging online, di ba? I mean, kahit mga establishment ngayon na may mga big stores, nag-online na lang sila kasi, you know, lahat na ng tao, tinatamad na yung tao minsan to go physically at the store. Mas gusto na lang, nagsa-swipe. Ano ba yung bibiling ko dito, di ba? Window shopping online, hindi ka pa napagod, di ba? Actually, speaking of conspiracy theories dun sa first part ng kwento mo, isa sa conspiracy theories na kaya din lumabas yung COVID. Ang daming na-trigger na yun nga, na-push yung online commerce, platform. Yeah. na-push yung work from home, at least dito sa Philippines. Kasi ako, The population. actually before the pandemic, ako personally, swerte ako na yung trabaho ko, nakaka-experience ako ng work from home. Pero ang daming nakapag-experience ng work from home to the point na yung iba hindi na bumalik ng office hanggang ngayon, work from home pa rin sila. Parang ako, hanggang ngayon, work from home pa rin ako, kaya But at least, Papa, di ba, they did a study na parang yung iba, mas productive, or talagang parang they showed a study na productive yung iba na nagtatrabaho sa bahay, and it saves the company money. It does save the company a lot of money. Yeah. Pero may mga tao na hindi productive, I think. may mga personalities na kailangan tinututukan at binabantayan. Kailangan na proactive. May mga iba na hindi proactive na kailangan tinututukan ng boss para kumilos. I think so. Totoo naman yan. Talagang may pros and cons siya. Anyways, ikaw Mamutina, meron ka bang bagay na parang yung tipong scroll ka lang na gano'n, biglang lumabas sa timeline mo na parang nagulat ka na lang na you're already diving into that big hole na nagre-research ka about that item? Pinag-iisipan ko nga kung ano eh. I mean, I'm sure at one point, madami na akong na-research din. But it was mostly, musical trivia. Lalo na sa line of work mo, gamit mo yun, no? Oo, mga musical trivias like yung away ni Prince at Michael Jackson, mga gano'n. Like at one point talaga. Michael Jackson daw was like, parang takot siya kay Prince and he calls him meanie or something. So, nire-research ko siya. Nakita mo ba yun na sabi nila buhay pa siya? Ayun, isa pa yun, diba? This guy na parang burnt yung guy, pero it's Michael Jackson daw. Na alam mo yun, Tina? Yeah, may mga research mamaya. Sige, I'm making notes, guys. Thank you. So guys, yan yung mga i-research yung mamaya. Actually, Mamutina, nahiya ako dun sa ni-research ni Ro. Ni Ro. So, lobe ko ng tokwa. Kasadong-kasado na yung kwento. Ang ni-research ko, kasi Rowana, I'm a big fan of Tito Vic and Joey. Tito Vic, yeah? Kilala mo si Tito Vic and Joey? Oo naman. Kasi nag-deep dive ako doon sa, kasi alam niyo naman for the longest time may issue yung kila Tito Vic and Joey na di umano yung sa rape issue ng Tito Vic and Joey. Oh my gosh, di ba dinimanda nga? Nagkademandahan na si director? Oo, diba? Si Direk Daryl Yap. Even before that issue with Direk Daryl Yap, naging kasi yan, di ba, dahil doon sa kanta nga ng Eraserheads na ikino-connect nila. Which one? Yung ano nga ba title? At ngayon, di pa rin alam kung saan ba tayo nandito. Alapaap? Spolarium. Spolarium. People, kasi dinip dive ko kung totoo ba na sinulat nila Eli Buendia yung Spolarium para i-connect doon sa Tito Vic and Joey na actually si Tito Vic Soto and Joey De Leon rape case. And sobrang lalim nang naabot ko. Nagsimula daw pala yung chismis na yun. May isa lang na vlogger pa, hindi yung uso ngayon na vlog. Yung uso pa dati na vlog na sulat-sulat lang, yung mga type lang. Doon siya nagsimula. The original blogging. Not the vlog with the V. Blog. Yeah, ikinunect niya lang yung kanta doon and then yun na, naging viral na siya. Yun yung naging simula. Pero meron din talagang issue dati na yun nga, yung nagkaroon nga ng kasuhan, sila Vic Soto nakasuhan and everything.
Ang hindi ko lang talaga naaabot pa sa research ko hanggang ngayon is kung makita ko yung alleged video na lumuhod daw sila sa Itbulaga to say sorry to that girl. Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin yun nahahanap hanggang ngayon. Pero doon sa lahat ng mga nababasa ko, meron daw nangyari na ganoon dati. So, yun yung... Sana kung may makalabas ng footage na may recording sila nun, no? Kaso nung time na yun, wala pang internet nun. So, or since they are friends with the production company, posibleng ginawa nila yun, and then hindi nila ni-record. Hindi inere. Na-i-ere, kasi siguro yun yung posibleng requirement para i-atras yung kaso dati. Again, guys, these are all alleged. Posibleng hindi nila tinape, or kung tinape man nila, dinestroy na nila syempre yung evidence para wala na siya forever. Hindi naman kasi katulad dati na yun yung sarap ng TV dati. Kung natatandaan nyo dati, kung manunood kayo kung may magandang palabas sa TV, it's an event na parang, katapusan na ng probinsyano, kailangan hindi tayo pumasok or kailangan umuwi na tayo ng alas 7 ng gabi kasi yun lang yung chance mo para mapanood yun. Hindi katulad ngayon aabangan ko na lang sa YouTube aabangan ko na lang sa YouTube, mapapanood ko lang ulit, di ba? Tatandaan mo na bumalik ang Voltes 5 noong 90s? Di ba? Yung mga tao talagang umuwi to watch it. Ay, totoo, Mamu. Kasi pag na-miss mo, wala na. Yun na yun, you missed it, di ba? Hindi mo na siya mapapanood ulit. Babalik ako sa pagiging fan ko ng TVJ. Isa sa mga biggest regrets ko sa buhay ko, hindi ko napanood yung 25th anniversary ng Itbulaga dahil may work ako. To the point, kailan yun? That was 25, mga 15 or 20 years ago kasi 40. Oh, wow. 15 years ago. Tatandaan ko pa yun. Sobrang sama ng loob ko. Sabi ko, it's a Saturday kaya lang may work ako. Hindi ako makakapanood ng Itbulaga. Sana pala nag-absent ka na lang, no? Oo. Colin Pero sick. ang nangyari, nung naging available siya on DVD, talagang bumili ako para mapanood ko siya. Ganun yung ginawa ko dati. Ganun ako ka-big fan ng TVJ. Nasa iyo pa yung yung DVD? Yung DVD nasa isang parte ng bahay pero nandito sa likod ko lahat ng plaka nila. Yayamanin, mama. Nasa kabilang parte ng bahay. Oo. Andito ko sa kubo namin, guys. pero ayun, let's go around the room again. Aside from that, Rowana, aside from yung sa health na experience, mayroon ka pa bang yung medyo magaan or yung mga tipong yung parang pambobo moments lang na may magaan ka pa bang na-research na tipong, ito palang aloe vera na to is masarap palang ilagay sa ganito. May mga ganun ka ba? Or puro dark kasi yung ko eh. Pang-horror yung ko eh. Yung mga nare-research ko eh. Yung mga tipo di ka makakatulog. Ako yung mababaw pero wait. Meron pa ba yung kahit dark? Sige, ano yan? Para medyo kabahan ng konti yung mga nakikinig. Dark? Sure ba kayo? What about vampires? Vampires! What happened, Bella? Why you crying again? Tama ba? Yung ba yung look-alike ni Taylor Lautner? Oo, sobrang yaman niya ngayon. Sobrang yaman niya ngayon. Dahil dun sa yun? Sa isang line na yun, what happened, Bella na yan. Oh my gosh, I'm so happy for the guy. Ayan, nag-research din ako dyan. That specific moment sa Showtime happened more than 10 years ago. More than 10 years ago yung original video. And then, yun nga, someone re-uploaded it on TikTok. And then it became viral. Ngayon, si kuya mong look-alike ay isa pala siyang fish vendor. Fish vendor. And sobrang blessed siya ngayon dahil yun nga, siyempre alam naman natin hindi ganun kaganda ang kita ng isang fish vendor na lahat ng brand deals niya ngayon is malaki kita niya. Parang ako nga lang, I was just scrolling TikTok a while ago. In a span of an hour, siguro mga 6 brand deals na kagad yung nakita ko sa kanya. And laking kita nun para sa kanya. So kung ako sa kanya, yun yung perfect time na number 1, gumawa ng vlog habang nakatingin lahat ng tao sa'yo. Habang invested pa sila sa'yo. And number 2, tanggapin niya na lahat nung offers. Yun. Oo, no, like
The more the merrier. Hello. Tsaka pag tumanda na siya, mag-iiba na yung look niya. Kasi si Taylor Lautner, hindi na siya ngayon parang ganun kasikat, di ba? Yung kasikatan niya yung time ng Twilight. So yung look na yun, yung look niya ngayon. Pag tumanda na siya, hindi na yun yung same look ng sa Twilight. So, Kaya lang. Pero that was hindi the time for him. Taylor Pero in fairness, Lautner. Rowana, as I've said kanina, 10 years ago yung video, he's looking better right now. And Ah, syempre, may endorsements yan. May mga skincare, ano yan, endorsements and all of that. Ang sakit naman, guys. 1992 lang pala pinanganak tong si Taylor. Huwag na natin pag-usapan yung mga birth year. Huwag na yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Mamu, 9 years old ako nun. 9 years old na ako nun. Ba't na magulo? Nagra-radyo na ako. Yun nga eh. Idol ka na ng ate ko yun. You're super OG, diba? You're like the OG of all the radio personalities. Grabe. Alam mo ba yan si Tina? Nakita ko may picture siya. Kasama niya Backstreet Boys when Backstreet Boys were crush ng the whole world. Tapos nakaakbay sila lahat sa kanya. Sabi Kaya ko, pa si Nick Carter. all the girls, di ba? Lahat ng babae, sino yan na nakaakbay sa kanya sila, no? Nick Carter, lahat sila. Si Tina Ryan yon. Hey there! Alex Calleja here. Bakit ako nandito? Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na may podcast din ako. It's called Punchline with Alex Calleja. I talk about everything. Serious, happy, sad, pero sa dulo, may punchline or may comedy. Again, it's Punchline with Alex Calleja. Available on Spotify o kung saan ka man kumukuha o naikinig ng podcast. Namumukhaan kita, nilista ko pangalan mo, kaya see you there. Rona, speaking of Nick Carter, isa rin yan sa ni-research ko. But what about him? What about him? Natatandaan niyo ba yung issue dati ng kasikatan ng Backstreet Boys na kumalat yung chismis na hindi lalaki si Nick Carter, tibu siya. Natatandaan niyo ba yung issue na yon? No! I know! DJ, hindi niyo alam yun. Ano ba naman Babae kasi kami yung sasabi namin, no. No. Hindi yan papasok sa tenga. No. We missed out on that news. Ganyan din, di ba? Bibigyan ko kayo ng background. Ang storya nun, kung babalikan nyo yung music video ng Quit Playing Games. Ay, hindi. Ano yung music video nila na nasa ulan sila? Basta yung isang music video na nasa ulan. Quit Playing Games with My Heart ba yun? Yun yata yun eh. Basta yung isang music video ng Backstreet Boys, si Nick Carter lang yung hindi nakahubad. Siya lang yung may t-shirt. So doon kumalat yung issue na kaya siya hindi naguhubad dahil tibu nga siya at makikita yung bubelya niya. Alam ko reason yan. Alam ko reason yan. You know why? Kasi siya yung youngest, di ba? So, hindi pa siya buff. Di ba? Katulad ng mga kasama niya hindi katulad ng mga kasama niya sa group na mga nag-workout, buff. So, nag-t-shirts na lang siya. Kasi ilang taon na siya noon? He was like 15 or 16 yata anong time na yun. Diba? He was just in puberty stage pa lang eh. I refuse believe. No. Lalaki si Nick Carter. Tama naman. Yun din naman yung lumabas sa research ko. Doon din papasok. Since nandun na rin tayo sa part na yan, yung isa pang na-research ko rin, counterpart ng Backstreet Boys, is yung Spice Girls. And nabalitaan nyo rin ba yung issue na, Mamu, nakikita ko, nagre-react ka. Because I saw a clip. I saw a clip on TikTok. Apparently, like, Mel B had a thing with Baby Spice ba? Papa Bacoy? Or Ginger? Ayun na ba? Ang chismis kasi dati, trans daw lahat ng Spice Girls. Yun yung chismis dati. Ang alam ko, yung sinasabi nila na trans. Yung asawa niya, yung the football player. Si Posh Spice. Si Victoria Si Posh Beckham. Spice mukha. Actually, in fairness, I had a neighbor sa salon. He works at a salon. Kamukha niya si Posh Spice. Kaya sabi ko, I can see that. Wala ka naman neighbor mo si Posh Spice. Flavor talaga.
Parang hindi kamukha niya, pero ano siya, trans siya. Kaya nga sabi ko, yeah, mukha nga siyang trans kasi may trans na kamukha niya eh. Okay. Hindi, pero ano So, nga, hindi kasi nyo kung narinig titignan yung mo- balita Oo. na Pero kasi nagkaroon kung ng... titignan mo nga- Ay, hindi namin narinig. Pero going back do sa sinasabi ni Rowana, at kung titingnan mo nga naman yung features ni Posh Spice, medyo may masculine ng konti eh. So Tsaka posible nga yung na boobs niya kasi hindi maganda. Kasi di ba ang payat-payat niya, tapos para siyang bola lang nakaganon. Oo, yan. Yan yung mga natatandaan ko. Nag-research talaga ako dyan ng bata ko. Ganda pagkagawa, medyo parang may soften pa rin, di ba? Hindi yung parang dalawang ganun lang na, ano. Sorry. Para sa mga nakikinig sa audio component, yung kamay po ni Rowana is yung parang nag-aayos siya ng shower. Nagtitigil siya ng Yes. shower, ganun po. Nakaganon yung kamay niya. Shower. Hot and cold. Yan, nag-iikot siya ng hot and cold sa shower. Ganun yung description niya sa nangyayari. Basically, it's the distribution of fat. It doesn't seem parang normal for a woman. Kaya, anyway. Pero siya yung pinakamayaman ngayon dahil jowa bells niya si David Beckham. David Beckham. Asawa niya, diba? Oo, asawa niya. So siya yung pinakamayaman ngayon. Pero before pa ata sila naging ni David Beckham, meron na, may kaya na sila Posh. Kasi di ba may isang video na tinutok siya ni David kung ano daw yung dinadrive ng daddy niya. Oh, yung totoo, the truth. Naka-Rolls Royce na yung daddy niya. Kaya siya siguro si Posh Spice. Kasi siya yung social. Diba? That's why. Talaga siya yung totoong social. Pero Rowana, ito lang yung podcast na maririnig mo na sinasampal tayo ng kahirapan. May nagtitinda ng balot sa background. May dumadaan na jeepney. May sisigaw ng balot. Mamaya may magsasaksakan Guys, sorry na. Main Street tong bar. I was funny story to tell. One of our house helpers, si Yaya Angel, kanina lang niya na-figure out. Kala niya, may sumisigaw lagi. Jel, yung pala, tatakbo siya dahil akala niya baka di ba, may, I don't know, late shopping delivery or something, whatever. Yung pala tricycle. Tricycle! Yung mga mag-aabang ng sakay. Nagtatawag sa kanto. May naalala ko pa Mamo na medyo napa-research ka sa anything na deep dive. Meron ka pa naalala? Isip muna kayo kasi talagang ang dami eh. Wait lang Ano ba yung favorite? Ako Rowana, ako kasi medyo mahilig ako sa Pinoy pop culture na luma. Okay. Like sample. Hindi pa ba sample? Ayan na yung balot. Hindi pa ba sample Mamo yung TVJ na lumang pop culture, Pinoy pop culture ko? Pero meron pang mas luma. Yung, ewan ko kung naabutan nyo to, kay late President Ferdinand Marcos, na siya pala ang isa sa mga unang sex tapes ng Pinas. Huh? Alam nyo ba yun? No. With who? No. During his presidency, may lumabas na, in fairness naman, audio recording lang na sex tape. Audio recording na sex tape. I hope it's not Lisa. Hindi, pero guys, if you Google search it, meron talaga. Meron. Oh my gosh. Do we want to hear it? Paano nila alam siya yun? Well, that was the chismis nung panahon na yon. Siyempre, may kanya-kanyang, alam niyo naman how media works before, pero yun yung press release na kumalat nga. Ang storya, it was an American actress that was again, this is di umano para safe tayo dito. Di umano, it was the late President Ferdinand Marcos Sr. and then an American actress na yung American actress ang nag-record nung after bebe time nila na sweet talk na parang naglalambing siya and si Marcos nagpa-promise sa kanya ng something. Hindi ko lang matandaan yung exact concept You guys could Google it. Pero meron nga daw na ganun. Yan yung isang
Lovey-dovey yata yung pangalan ng girl eh. Yung kabit niya. Dovey Beams. Yan, Dovey Beams. Search niyo yun, si Dovey Beams. Yun yung pangalan nung girl. Spell, please. Spell. Dovey Beams. Eto na, isa-search. Wag na. Mamu. D-O-V-E-Y. Beams. B-E-A-M-S. Pero para di na kayo mahirapan, magyayabang ako ng konti. There's screen sharing na sa Machong Chismisan. Ayan. So, ayan guys. Level up! Ayan si Dovey Beams. Can you make it bigger? Wala, hindi na pwede. Kung naman nakakapag-share ng, ayan. So, laki na siya. Yan. Okay. Oh, wow. Hari. Zina Warrior Princess dyan sa picture na yan, ang storya yata nito, naggawa siya ng movie dito sa Philippines and then eventually, ayan, nakita mo, may recorded sexual affair with Ferdinand Marcos. Oo nga, no? Ayan. Ayun, ito yung sinasabi, kinakantahan ni Ferdinand Marcos si girl ng pamulinawin. Ano kayo no? Pamulinawin ng after sex music nila. I cannot imagine. Pagkatapos kinanta ng pamulinawin, mamu. Tapos kumain sila ng pakbet. Nagpak ng kabet na mamu eh. Kaya pamulinaw. Ay, nako. Oh my gosh, this is so interesting. Ano kayang ginawa ni Imelda? Well, ako, sabi ko sa'yo, nag-deep dive ako dyan eh. Si Imelda, di umano, ay nagkaroon din ng illicit affair sa isang actor. I just forgot his name. So, kanya-kanya silang... Nakalimutan ko eh. Pwede natin i-google. Foreign. Oo, syempre, gantihan ito. Alangan naman Hindi papalamang. Hindi magpapalamang. Hindi ko lang matandaan, pero yun yung di umano. Pero again, para hindi naman tayo gagawa ng invento. Yun yung mga naikwento lang naman dito sa mga na-research ko before sa sa internet. Yan. Ganyan yung mga napupuntahan ko. Kasi naiiya ako Rowana, ang mga niya mga intellectual. Sana binigyan niyo po ng briefing, 'di ba? Nakapag-research ako kaso yung alam ko lang yung mga sobrang lalim na 'di ba? Favorite genre ko kasi horror. So horror, yeah. Kaya puro horror yung deep dive ko. Pero nakikurious din ako eh. Ano yung balik tayo sa Boracay escapade mo? 2 years. Gusto mo tumira sa Boracay, no? Hindi kasi na-curious lang ako. Ano yun? Tumira ka sa hotel? Tumira ka sa apartment? O paano, saan ka tumira dun sa Boracay? Yung first month, tumira ako sa beach house. Kasi Beachfront? Yeah, beachfront. 3 floors. Okay. Naka 80% discount siya nung pandemic. So sabi ko, okay, it's equivalent to my 1 month's rent sa condo ko sa Manila. So, go! Pero after nun, syempre, medyo mataas pa rin. So, lumipat ako sa ibang lugar. Condo naman siya. Pero sa may Station 2 banda. Pero nice condo rin siya. And then, eventually, I moved to Station 3. Tapos, nagtayo ako ng Kung Fu School. Kung Fu School? Wala ka bang musical scoring? Everybody was kung fu fighting. Tina. Gusto ko ma-explore yung thought process na parang gusto ko ma-imagine si Rowan parang naglalakad siya sa beach na parang pucha, gusto ko magtayo ng kung fu No, kasi paano pumasok sa utak? Ano yung pumasok sa utak mo na? Bigla siyang gumanon sa beach. Hindi kasi 2009 pa lang nagko-kung fu na ako kasi I used to work in I used to teach Filipinos how to get jobs. Tapos I left that kasi hinedhunt ako for a BPO company. Nag-work ako graveyard shift tapos hindi ko nagustuhan. I quit that job, graveyard shift. I was still like on coffee. Hindi ako makatulog 2 a.m. Na pinasok ko yung CD pa noon, Drunken Master DVD.
ni Jackie Chan. Sabi ko, galing-galing niya. Sabi ko, gusto ko matuto ng Kung Fu. The next day, research ako, Kung Fu schools in Manila. O, nakahanap nga ako. A grandmaster who lives across from LaSalle teaches Kung Fu, Shaolin Hong Foot Kung Fu. So that was 2009. So talaga nag-aral ako ng Kung Fu. And then nung eventually nasa Boracay ako, sabi ko parang ito yung perfect environment to do Kung Fu, Qigong, Tai Chi, lahat ng yan, di ba? So dinala ko yung... Ha? Sorry, hindi mo ba naisip na, teka, panahon ng COVID ngayon parang hindi yata magandang Which is the perfect time. Because Kung Fu is all about health. Pero wala and it's not about competition. Physical distancing yun? Oo, like, don't you have to be like with a group and people weren't allowed to gather then? Kung Fu is about your own self development. Kaya it's not like Taekwondo, Karate na kailangan to show sino yung mas magaling. Sa Kung Fu, there's no competition. Anyway, sabang inaayos ni Rowana yung signal niya. Ikaw, Mamu, may naisip ka na ba? Ikaw pa lang ang walang Okay, am I back? Ayan na, back na si Rowana. Alright. Teka, si Mamu, may contribution ka na. Puro ganda Dead Sea Scrolls. Na-addict ako sa Dead Sea Scrolls at one time in pyramids na parang, okay, aliens, alam mo na. Hala, nawala si Ro. Babalik yun. Dead Sea Scrolls and then the pyramids, ayan. Sorry, Mamu, medyo tanga ako. Ano yung Dead Sea Scrolls? Di ba nasa Bible yun? Yung mga, yung parang mga sinulat ng prophets. Parang part ng Bible, kasi mga nawawala, mga ganun. Okay. So, madam, ano mga natutunan mo sa, anong tawag sa kanya? Dead Sea Scrolls. Tama? Meron pala ako na-research about nawawala pa rin siya. Just kidding. Teka lang, sumisigaw yung magbabalot, guys. Meron ako makakontribute dyan na na-research ko, dinip dive ko. Hindi siya ganun ka-arali. What? Tell me. No. Because they say, diba, the Bible says, si Jesus, like, he was from like 12 years old, magja-jump siya to 31. Oo, tama. Totoo diba? Yan. So, ano nangyari dun sa missing years na yun? From the time he was 13 up to 30. So, there's this, na parang they said na he actually traveled to like India, to China, and dun siya natuto how to do like alternative medicine, healing with herbs. Oh my God! Kaya bumalik siya ng Israel, di ba? Kung yung dinadala niya na natutunan niya sa ibang bansa, sa kanila parang magic. Kasi, you can heal with like that's touching me, pero actually meron siyang mga herbs na linagay, diba? So parang magic. Imagine going back to the past, 1900s or 1800s. Oo, tapos, or you bring like a lighter. Diba lahat ng tao, wala pang mode of waking fire. Tapos you bring a lighter, sabi nila, you must be like magical, diba? You're like a god kasi you can make fire just by doing that. So parang ganun. Pero there was also a time na parang sinabi nila na time traveler daw si Jesus because of the Dead Sea Scrolls. Like parang the scrolls revealed na time travel si Jesus. Like pero the Vatican took that out all of those years supposedly because they went to the Vatican. Wala from the time he was 12 up to 31. Wala. There's no history. Because it will prove na he got into Hinduism, like Hinduism. Diba in India? Kasi na-imagine ko na Na-imagine ko na yung nag-edit out nun. Parang sabi, itong part na to, mga 16 si Jesus, nasa India siya. Kumain siya ng Indian street food, nasira yung tiyan niya. So, medyo pangit pakinggan sa, medyo pangit tingnan sa Bible yun. Kumain siya ng panapuri dun sa, sa nasa kalye. So, nasira yung tiyan niya. So, parang ganun, pangit. So, feeling ko, tatamaan ako ng kidlat. Pero naman yan we would never know, di ba? We would never know. So, halo-halo na lang talaga yan ng mga theories. Kaya masarap mag-research kasi may mga nakikita ka na mga hindi nakikita ng iba. So, di ba nga ang sabi nga nila, ang taong nagtatanong, nagmumukhang tanga. Pero ang taong hindi nagtatanong, nananatiling tanga. Kaya tayo, dapat lagi tayong nagtatanong. Lagi tayong nagre-research. Kahit si Google lang yung tanungin mo,
At least you Naku, learn something. You know what my conspiracy show was called? What? Okay, tama yan. Why Mukha akong tanga. Tuesdays? Tuwing Tuesday siya. It's called Why Tuesdays. Kasi I wanted my listeners to start asking questions. Hindi lang yung porket ito yung binigay sa yung balita, maniwala ka kagad. Magtanong ka rin, teka muna, bakit ganon? Oo, verify mo. Why Tuesdays? Tama. Oh. Discern. Oh. So, kasi kailangan mo talagang magtanong. Kasi yun nga, pag hindi mo naiintindihan ng isang bagay, kailangan itanong mo para maintindihan mo. Kasi you would never get your answer until you ask the questions. Yeah. Tulad nito, ang itatanong ko ngayon, Rowana, ano bang mga dapat antabayanan sa iyo ng mga tao? Where could they catch you? Ano yung mga social media pages mo? Or saan kanila pwede i-follow para masubaybayan kanila? Sorry, nalito ako doon sa antabayanan. Sorry, ano yun? Pero okay, nag-gets ko what you mean. Thank you so much, Makoy. So, please follow me on Instagram. That's Rowana, Roanna, like Joanna, pero R instead of a J. Rowana X Row, like X and then row, R-O, like row your boat. I don't know why I have to. And then on Facebook, on YouTube, and LinkedIn, it's Rowana Ruiz. Okay. So, Papa Makoy, pag ikaw, nasa Manila any night na you're free, Monday, he's in Bulacan, Mama. Monday to Fridays, Ro is on 6 to 9. Okay. Stop by her show. Tayo sa Come. I invited for you. No, for you. Seriously. Tara. Sige. I'll follow you in Instagram after the show. Tapos, ikaw Thank you for having me, by the way. My first podcast, Makoy. Yeah. So, hopefully not your last guesting. So no, I'll get in touch. It's yeah. Thank you for the experience. Thank you also, Tina. Here I got you, girl. I got you. O Tina, papatalo ka ba? Promote mo naman yung show mo. Diba? Oh, well, Mondays, yung mga mahilig po sa pets. We have Pets in the City with Dog Coach Francis from 6 to 8. And Wednesdays, I have a new show, Healthline. And it's so funny because also on Wednesdays, Ro has a wellness show. So I love how we're just sharing guests and ideas, because we're sister stations anyway. Yeah. And that's what friends do. Embracing instead of segregating. Yeah. And Papa, diba remember? Yes, go. Nabanggit mo si Dog Coach Francis. Ano ang paboritong forma ni Dog Coach Francis? Ano paborito niyang forma? Ayan. Kailangan sa akin manggaling. Formang aso po. Si Dog Coach Francis po, paboritong forma niya, formang aso. Pakinggan niyo sila. Sobrang saya. Kung mahilig kayo sa pets, check it out. Tapos, merong taong may special segment doon, di ba, Tina Ryan? Ano ang pangalan may special segment doon? Ikaw! Magkakaroon ng special segment. So, check niyo yung show namin. Every Monday. Yan. Can we have lunch or something or coffee? Mahirap imbitahin yan, Mamu, kasi alam mo, mga hasyandera ng Bulacan, basta-basta mahahatak ng Manila yan. Ayusin natin yan. No. Di ba ayusin natin yan? Teka, Mamu, you were saying something. Sorry, I cut you off kanina. You were saying something. No, remember the app that we just launched? Was that Thursday? Tuesday, we were on Rose Show, me and Sam O. And thank you, Mama, for inviting us and help us promote the app. Remember yung Bible course na sandali lang, ingay nung tricycle. Diba, I studied under CCMC at the Free Theology Center. So we offer free theology courses. The classes are online and on-site, and there's a schedule for those who sign up. But yun nga, yung SPS study via a website for those who are not able to commit but would still like to take the course. It's now available in an app. So it's CCMC SPS app.
Pero sa Play Store pa lang siya available, Pops. Very, very soon, sa App Store, sa ano na lang, sa Apple na rin available. So, yan. Again, classes are absolutely free. Ayan po, kung mga Android users kayo, it's CZMC for Zion Christian Mission Center, SPS for Self-Paced Study. Thank you. Ano yung makukuha nila pag in-store nila yung app? Ano ba yan? Parang Bible quote or ano? Yes, Bible study talaga. May videos, and then magsa-start muna sila sa intermediate, beginners to intermediate. Yan. Pero it takes a lot of discipline to do the self-paced study kasi mag-isa ka lang eh. Kaya nga I told bro, kailangan proactive, 'di ba? Oo, like magsama ka ng class, magsama ka ng friend para dalawa kayong mag-aaral or something, gano'n. Saktong-sakto pala yan sa topic natin kasi yung topic natin ngayon is deep dive. So kung gusto niyo mag-deep dive into oh my gosh, the Bible is such a beautiful book. OMG. Yun lang masasabi ko. Mamu, nandyan ba yung kumain ng panapuri si Jesus nung 16 years old siya? Pwede niyo i-check dyan. Pag wala sa Bible, hindi nangyari yun. Okay. So, katangisip lang or... I have a joke. I have a funny thing to say. Sige. Mama. So they say, diba, drinking alcohol is bad. Then you could say, well, why did Jesus turn water into wine? He could have turned it into juice, into like orange juice, grapefruit juice, right? But he turned it to wine. So it's not that bad. Maybe Jesus drinks in moderation too. Kung hindi naman sila naglasing nung Last Supper, tingin mo ba naglasingan sila nung Last Supper? Kung mamamatay ka, di ka pa inom, parang okay lang yan, tol. Ganun, tingin ko ganun yan. Okay lang yan, Jesus. Gising ka naman after 3 days. You will learn all that. Just if you're an Android user, again, it's CZMC SPS. Yes. Tingin ko, Mamu, sobrang na-appreciate ng Zion Christian Center itong segment natin. Anyways, guys, habang nagbabanlaw lang tayo sa mga kasalanang ginawa natin, batiin ko lang yung mga kaibigan nating podcast. Big shoutout lang sa Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast, sa 25% Podcast starring Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatayhood Podcast, saka yung pagbabalik ng Kislot Chronicles Podcast in another form, yung Pandango sa Light Bulb na podcast. Check nyo yan. Tapos, Mamu, I just wanna greet yung mga kaibigan natin na nagsasubscribe sa Patreon. It's si Jason Bonsa, si Darwin Buswego. Hi, Jason, Darwin. Si Gian, saka si Jimbo. Mamu, may papakita lang ako. Papansin mo ba, lumalabas ng aking leeg? Kasi ano yan eh. Ano ba ginagawa mo? Intermittent ba? And keto pa rin. Fasting, low carb diet, and I've already lost more than 30 pounds. Alam mo kung sinong katulong ko dyan? Sino yan? Sino? Pasalamatan natin. Ketorific PH. If you're in Metro Manila, you could check them out sa Grab. It's Ketorific PH. Pero pwede nyo rin check sila sa Instagram, saka sa Facebook. Pwede kayong mag-order sa kanila ng keto goodies nyo, Ketorific PH. At syempre, ang patron ng mga Patreon, ang mahal na mahal nating lahat, si Miss Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo ang aming podcast, pwede nyo kaming follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. It's Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms at Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. At kung mas marami pa kayong pera at gusto nyo kaming suportahan para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/machongchismisan. Rowana, sana maulit to, no? Diba? Ang sarap kausap ni Ro. Thank you for having me. Meron kaming ginagawa dito sa last part when I say your name. Kailangan kailangan may sabihin ka na isang catchphrase. So ako ang catchphrase ko is ang tunay na macho, chismoso. So binibigyan na kita ng ilang sandali para mag-isip. Okay. So guys, I got it. Ayun, okay. Cool. Ikaw, Tinarayan, baka kinalimutan mo na yung catchphrase. Nakalimutan ko na yung akin. Ano ba? O kahit ano na lang. Sige. So ito na mga kaibigan. So yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin ang reyna ng mga chismosa. Walang iba kundi si Tina Ryan na laging nagsasabing,
Saling, ay! Take two. Okay. Laging nagsasabing, beauty fades, stupid is forever. Yeah. At kasama na, speaking of beauty, kasama natin ng the very beautiful Miss Rowana Ruiz na laging nagsasabing, Peace, love, and rock. yan. At ako nga po pala si Makoy Pari, your showbiz bro, na laging nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.